Bilang isang lehitimong gamer mula pagkabata, ang hirap magsaway at pigilan ang mga bata pag nakikita mo silang nag-i-enjoy sa nilalaro nila. Katulad itong si Bibi, na parang adik na sa paglalaro ng computer games. Grabe ang pagkahumaling niya. Ayaw magpapigil kahit na sinasabihan ko na tumigil. Parang nagsisisi tuloy ako na tinuruan ko pa siya maglaro nito. Kaya nag-isip ako ng mga bagay na pwedeng lumihis sa kanyang atensyon. Ginagawa ko sinasama ko na siya madalas sa pagluluto at hinahayaan kong aluin niya yung sarili niya sa pagtulong sa akin. Napagtanto ko na pwede rin palang mapigilan ang addiction sa computer games ng mga bata. Basta bibigyan lang ng panahon ng mga magulang ang mga anak nila ng sapat na atensyon at magpapasok sa kanila sa iba't ibang klaseng recreational activities. Ngayon naman, ituturo ko kay Bibi ang paraan ko ng pagkain ng hotcake. Lagyan ng gatas, asukal, at konting tubig. Spread na parang palaman. Yummy! Para sa iba, nawiwirdohan sila sa ganong paraan. Pero mabuti na lang si Bibi, mukhang nasasarapan naman talaga. Sa sobrang katahimikan sa labas, rinig na rinig mo ang mga nagchichismisang ibon. Wala halos sasakyan. Walang masyadong tao. Except na lang kay ate. Mukhang pumupuslit yata ng pagbibenta. Di mo naman masisisi. Maraming hirap sa panahon na to. Basta ako, salamat sa Diyos at natanggap ko na ang unang sahod ko. Saktong-sakto ang pagdating ng sweldo. Halos ubos na ang stocks namin sa bahay. Teka lang. Konti na lang. Konting-konti na lang. Nagpapalamig lang ako. Hihimatay na ako sa sobrang init sa labas. Ultimo pang gas, wala na ako halos. Di ko tuloy mabuksan tong aircon, baka tumirik na lang ako sa lansangan. Kung may isang pampalubag loob na nakuha natin ngayong pandemic, sobrang bumaba ang langis at gas. Kaya sinasamantala na ng marami. Full tank na kagad. Laking ginhawa talaga ng pagtanggap sa akin ng kumpanya. Pero paano naman ang mga nawalan at hanggang ngayon wala pang nahahanap na trabaho? Katulad na lang ng kaibigan kong si Brad. Diba? Paano naman ako? Paano naman yung pamilya? Yun nga iniisip ko. Business-wise, kasi a lot of companies right now is doing their job, or kumbaga parang they're proclaiming na they can handle the events that's happening right now. Yung ganyan, na we can survive just to protect the interest of the company and to protect the mindsetting of the employees. Pero ang tanong is hanggang kailan, di ba? Hanggang kailan na yes, kaya? Tama yan. Kasi syempre, iba-iba naman ang sitwasyon di ba? Sabihin natin, may mga kumpanyang Fortune 500. Yung mga yun, syempre, hindi mo naman basta-basta matitibag kasi syempre malalim ang balon. Di ba? Kayang-kaya nila magpasweldo, kayang-kaya nilang mag-handle ng mga financial crisis situation. Paano naman yung mga small businesses? Paano naman yung mga startup company na hindi kayang i-cater yung ganitong klaseng sitwasyon? Ang problema ko nga ngayon, tol, paano pag bumalik na, tapos just in case na, paano pag pinabalik kami sa office, tapos paano si Bibi? Wala magbabantay sa kanya.
ayun lang, mahirap yung ganyan sitwasyon. Check mo na lang sa, alam mo yun, kung meron ang mga, eto na lang pala, pinakamaganda. Kung meron ang mga kapitbahay na, alam mo yun, walang trabaho, yung mga less fortunate na sabihin na natin, baka natanggal, baga bayaran mo na lang sila para magbantay kay Bibi, at least, secure ka na, di ba? Tapos, at the same time, nakakatulong ka pa sa kapwa mo. Di ba? Nakapagbigay ka ng income sa mga wala. Wala kasi. Diba? Hindi ko na alam. Tol, sa totoo lang talaga, medyo hirap talaga ako ngayon sa finances. Buti na lang, natanggap ako dun sa trabaho na yun. Na, hindi ako yung ganyan sitwasyon. Isipin mo na lang, swerte mo. Kasi kahit pa paano, di ba, natanggap ka. Paano yung iba? Di ba? Kahit na sabihin mong hirap ka sa sitwasyon, isipin mo, meron pang mas hirap sa'yo. So, always look on the bright side of life. Bright side of life? Kay Bibi kaya? Ito lang ang bright side sa kanya Pinapalaro ko siya ng mga 30 minutes lang. Kaso madalas, pag pinapatigil ko na, pahirapan talaga. Oy, tama na yan? No. Tulog na tayo? No. Anong oras na Sleep na tayo? Sleep na? No. Anong oras na? No. Tama na yan. Enough? No. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalaro. Ay nako, kailangan may gawin na para mapigil ko tong si Bibi sa addiction niya. At dapat matuto na rin siyang sumunod sa akin. Naalala ko nung bata ako, may isang pinakakinakatakutan akong palabas. Ito ang panakot sa akin ng magulang ko pag ayoko matulog sa oras. Tignan natin ngayon kung mapapatigil ito si Bibi sa kanyang paglalaro. Kasi matulog Kinabukasan, dumating na ang love letter na galing sa Meralco matapos ang 2 buwang paghihintay. Ay, pintahan muna natin to. Ine-expect ko mga nasa 13 to 14,000 magiging bill ko, lalo na't lagi kaming naka-aircon. Oops, may 1. Mukhang 11,000 to. Mas mababa sa iniisip ko.